verse number 11. Ephesians chapter 4 verse number 11. Yan ating mapapag-aralan about topic natin ngayong umaga, how was the scriptures in totality, not just the Old Testament, but we will include the New Testament, preserved. Papaano daw iningatan ng Panginoon ang kanyang salita at nakarating sa atin. Kaya kung babasahin po natin, when we read the Word of God, we treat it in the highest respect dahil yan po ay salita ng Diyos. Ano po? At lahat po ng mga nakakilala sa Panginoon, pag binabasa ang salita ng Panginoon ay binibigyan ng mataas na respeto. Ano po? So Ephesians 4 verse number 11. Our topic for this morning, how was the scriptures preserved? Not just the Old, but the entirety, including the New Testament. So the Apostle Paul says in Ephesians 4:11, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Now, the term prophets and pastors are Old Testament terms. In fact, in the book of Jeremiah chapter 3, sabi ni Jeremiah doon, the promise of God, I will give you pastors to feed you with knowledge and understanding. Sabi niya doon, ano po? But he is referring to the prophets. So, the apostles here represents the New Testament and the evangelists, but the prophets and the pastors, they represent the Old Testaments. And all of them are able to teach, of course. But this is the summary or the entire the overview of the entirety of the scriptures. The Apostle Paul is saying, as they are represented by the apostles and the prophets, evangelists, and pastors. So, from this verse, we will study our topic, how was the scriptures preserved. So, we will go through some important events in history and see for ourselves this morning how God preserved His Word. Actually, we will not anymore include ito pong uh, uh, Mosaic Law. Dahil before Moses, uh, the the people that are adhering to God, to Yahweh, they are obeying Him through oral traditions. Ano po? And when Moses came until the Apostle John, yan po ang papag-aralan natin in history. So, medyo mahaba-haba ito, but pinaiksi na lang natin para malaman natin ng complete knowledge po ito pong how God preserved His scriptures. Ano po? Okay, so meron po tayong parallel passage po dito, ano po, na pupuntahan natin mamaya. Po, kasi the Apostle Paul he was talking about sa verse 12, for the perfecting of the saints and for the work of the ministry and edifying of the body of Christ. Now, these three, the perfecting of the saints, for the work of the ministry and edifying of the body of Christ, they are all subjected to, dito po sa binabanggit po sa verse number 13, till we come in the unity of the faith and the
Son of God. First part yan, ano po. The second part is unto the perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So, in both aspect, yung first aspect po, the unity of the faith, are regulated dito po sa knowledge of the Son of God. And the perfect man is also regulated by the fullness of Christ. Sabi po diyan sa verse 13. Ano po? But all of them are anchored dito po sa verse number 11. Ano po? Where apostles and prophets and evangelists and pastors and teachers are representative of such dispensations na pupuntahan natin maya-maya. Ano po? So we will go through this. Puntahan natin yung mga chart natin. Ano po? Last Sunday, let me project dito po sa chart natin. Ayan, para makita natin yung entirety po nito. Ano po? Okay, ito yung chart na papag-aralan natin ngayong umaga. So sa mga nasa YouTube, sa mga YouTube subscribers natin, makikita nyo po itong chart natin na subject sa ating discussion when it comes to learning about the preservation of the scriptures. Ano po? So last Sunday, previous lessons po natin, we have studied and several areas. Ano po? Number one, we have learned that in prophecy, in the Old Testament, prophecy is a pattern. And in the New Testament, prophecy is fulfillment. Alaman na natin yan. Bakit? Ano po? And we also learned last time that the Old Testament is in the New Testament revealed, and the New Testament is in the Old Testament concealed. So practically, itong Old and the New Testament, they are one integral book or manuscript or sabihin nating substance of our faith. Okay, so the Old Testament, another thing that we have learned last Sunday, which the Jew called the Tanakh or the Torah, the Nevi'im and the Ketuvim, are fulfilled dito po sa New Testament, of course. Okay, so pupuntahan po natin yan. Napuntahan natin yan last time. And also, nakita po natin yung relationship ng dalawang testament na they are not actually called testament but they are covenants. The Old and the New Covenant, sabi po ni Prophet Isaiah. Ano po? Isaiah 55. Okay? Or Jeremiah, I'm sorry, Jeremiah in Jeremiah chapter 31. Ano po? And we have also studied the importance of the Hebrew alphabet last time. When it comes to the validity of the scripture, nakita po natin yung illustration how God breathed His word to the authors of the Bible. Ano po? So yan ang pag-aralan natin. Ngayong umaga, pupuntahan natin yung some historical events that took place in the preservation of the scripture. Opo, so yan po ang topic po natin ngayong umaga. So
Puntahan natin itong isa pang verse. Puntahan natin yung sinasabi ni Apostle Paul sa book of Ephesians, ano po? Chapter 2. Ephesians chapter 2 verse number 20. Ano ba sinasabi ni Apostle Paul dito? Chapter 2 verse number 20. Okay, sabi po dito ay, makita natin. Okay, enlarge natin para makita natin. Ayan, verse 20. And are built upon the foundation. Again, ano po, makita natin dito yung kanina sa chapter 4 verse 11 yung apostles and prophets, di ba? And evangelists and pastors, sabi po doon. Ngayon dito sa Ephesians 2:20, and are built upon the foundation of the apostles and prophets. So clearly dito sa Ephesians 2 verse 20, nakita po natin yung unity ng dalawang covenant, dalawang testament. Ano po? The apostles representing the New Testament and the prophets representing the Old Testament. And they are united by, sabi po dito sa verse 20, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Ano po? So, kaya sinasabi natin mahalaga yung pagdating ng Panginoon dahil ang sabi niya sa Matthew 5:17 noon, ako ay naparito, sabi niya, para tuparin ang batas ni Moises, sabi niya sa Matthew chapter 5 verse number 17. So dito makita natin yung dalawang testament or dalawang covenant, the apostles, that is the New Testament, and the prophets, that is the Old Testament, and they are united by the Lord Jesus Christ being the chief cornerstone. Sabi po diyan, mga kapatid, ano po? Okay. So, clearly makita natin dito yung veracity of both the Old and the New Testament that are united, sabihin natin united by the Lord Jesus Christ coming. In fact, nung dumating ang Panginoon, let me share muna itong balikan natin ito na pag-aralan natin nung nakaraan linggo. Ano po? There are, in the Old Testament, nung dumating ang Panginoon, ano po? In the Old Testament, there are more than 300 prophecies about the Lord Jesus Christ. Ano po? More than 300. At napag-aralan natin last Sunday itong 8 prophecy about his coming, that when the Lord Jesus Christ came, prophesied by Micah chapter 5 verse 2, to be born in Bethlehem. And secondly, it was prophesied by Zechariah chapter 9 verse 9 na he will be riding on a donkey. And Zechariah 11 verse 12, he will be sold for 30 pieces of silver. And that is of course fulfilled in the New Testament. Ano po? And his hands, his feet, lalo na yung kanyang crucifixion, his suffering was prophesied doon po sa Isaiah chapter 53. And being died with the wicked, and his grave with the rich. Prophesied yan lahat yan sa Isaiah, and also Psalm number 22. So, and also I want you to take note that in the Old Testament, referring to the prophecy of his coming, ano po?
when we encounter a single prophecy about his first coming in prophecy, ano po, in the Old Testament, every single prophecy of his first coming, there are also verses, ano po, three verses that prophesy his second coming. Kaya, nung sinabi ni Apostle Paul dito that Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, what the Apostle is saying is the prophecy of the prophet of in the Old Testament, of course, are witnessed to in the New Testament by the apostles. Sabi dyan. So, and we are built upon the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Ano po? So, yan ang ibig sabihin ng verse po na yan, mga kapatid. Ano po? And also, when Christ came and in sa mga gospels, ano po, the Lord Jesus Christ quoted the law of Moses or the Torah, uh, and he attributes the Torah to Moses. So ibig sabihin, binibigyan ng katotohanan ng Panginoon na ang sumulat talaga ng first five books of the Bible was Moses. Sabi niya sa mga maraming verses, Matthew 8 verse 4, Matthew 19 verse 7, Matthew 23 verse 2, at meron din sa Mark, Luke, and John. Ano po? And over 165 direct quotation of the Lord from Moses in the New Testament. Ano po? At alam din natin also doon po sa when he rose from the grave at nakipag-usap sa mga two disciples, sabi po doon sa road sa Emmaus, na he explained to them that all these things must come to pass from the law and the prophets and the Psalms. Sabi niya doon sa aklat ng Luke chapter 24 verse 44. Ano po? Yan ang mga napag-aralan natin, ano po. So this time we will tackle itong mga important events, some important events in history. So kung maputol ang signal natin ngayon, you can just go to sa YouTube channel natin kasi naka-save ang ating mga pag-aaral doon para mabalikan niyo yung mga papag-aralan natin, ano po, at ma-review nyo yung ating mga lessons po dito, no, na pinapag-aralan. Okay, so we are built upon, the Apostle Paul says sa Ephesians 2:20, Ephesians ba yan? 2 verse 20, ano po, upon the foundations of the apostles, the New Testaments, and the prophets, the Old Testaments, and these two testaments or these two covenants are united by the Lord Jesus Christ being the chief cornerstone. Sabi po diyan, mga kapatid. Okay, so puntahan natin yung chart natin. Let me present to you itong chart natin, ano po, ito. So particularly ito simula dito po sa chart natin na ito. Particularly ito po yung ano yan, beginning ng Exodus. So from Moses tayo, ang papag-usapan natin ngayon from the time of Moses until the time of actually dito na sa 303 to 313 BC. I'm sorry, BC. AD ito. So
from Moses to Diocletian, the Roman Emperor. Yan ang papag-aralan natin ngayong brief history lang to. This is not exhaustive history, pero dito malalaman ho natin how God preserved His Scripture. Makita po natin mga kapatid. So, nandito na tayo ngayon. Ano po? Ito yung sa mga nasa YouTube, makikita nyo. Nasa bandang dulo na tayo. Ito na tong present natin. Ano po? So, ito ang simulaan natin from Moses until Diocletian from 303 to 313 AD. So this was the crucifixion. So alam na natin yan. 33 AD. Okay, plus and minus sa mga year dahil may mga Bible scholars na hindi nagkakatugma sa taon, but uh, plus 1 or minus 1 in both sides, ano po. So para for the sake sa argument natin, gawin na lang nating 33 AD, because alam natin 3 years ang public ministry ng ating Panginoon, ano po. So after when he was baptized at 30 AD, nung 30 years old siya. Okay, so after 3 years na namatay siya. So sabihin na natin 33 AD for the sake ng ating discussion. So we will go dito muna kay Moses, ano po, dito sa time of the Exodus. That was 1446 BC. Opo, 1446 BC. Before Moses, as I've said a while ago, na before Moses, ang leading ng Panginoon sa mga kanyang mga hinirang ay through oral tradition. Nung dumating na si Moises, doon niya isinulat ang mga salita ng Panginoon. So sisimula na tayo dito sa Exodus 1446 BC. Yan po ay makikita natin sa scripture. Sabi po dito sa aklat ng punta natin itong ano yan? Deuteronomy. Aklat ng Deuteronomy chapter 31 verse number 9. Ano po? Deuteronomy 31 verse number 9. Ano sabi po dito ni Moises? Pakinggan natin dahil ito yung magandang pag-aaral pagdating sa paano ba iningatan ng Panginoon ang kanyang salita at nakarating sa atin. Deuteronomy ano yan? Ano 30? 31 Deuteronomy 31 verse number 9. And the Bible says, Deuteronomy 31:9. Ito po. And Moses wrote this law and delivered it unto the priests and the sons of Levi, which bear the ark of the covenant of the Lord, and unto all the elders of Israel. Ano po? So dito isinulat ni Moises yung mga batas, sabi diyan, ano po. Okay? Verse number, ano yung susunod? Verse 24. Verse 24 also. Sabi sa verse 24, basahin ko. And it came to pass, when Moses had made an end of writing of the words of this law in a book, until they were finished, that Moses commanded the Levites which bear the ark of the covenant of the Lord, saying, Take this book of the law, and put it inside the ark of the covenant of the Lord your God, that it may be there for a witness against thee. Sabi po dyan, ano po. So dito makita natin,
when after Moses finished the writing of the law, ibinigay niya ito sa mga, kanino niya binigay? Sa mga priest and Levites of the tabernacle. Ano po? Ibig sabihin, ang tagapangasiwa, taga-alaga ng salita ng Panginoon, pagkatapos isulat ni Moises, ibinigay niya sa mga priest and Levites. Ito yung nabasa natin kanina doon sa sinabi ni Apostle Paul dito, di ba? And he built upon the foundation of the apostles and the prophets. Okay, the Old Testament. Opo, the Old Testament, they bear, the priest and the Levites were the very custodian of the word of God. At hindi lang sila. Opo, hindi lang sila ang taga-ingat ng salita ng Panginoon, dahil kung pupuntahan natin yung Deuteronomy chapter 17, tingnan nyo ha. Tingnan natin, Deuteronomy chapter 17, verse number 18, ganito sinasabi, And it shall be, when he sitteth upon the throne of his kingdom, ibig sabihin nito, kapag nagkaroon na kayo ng mga hari sa Israel, sabi ng Panginoon, ano ang gagawin ng hari? Anong gagawin ng hari? Sabi dito sa Deuteronomy 17:18, that he shall write him a copy of this law in a book out of that which is before the priest and Levites. So kung meron daw gagawing hari ng Panginoon para sa bansang Israel, yung hari na ito ay kukunin niya yung batas ni Moises na isinulat ni Moises na itinago ng mga priest and Levites, kukunin yun ng hari. Sabi doon sa Deuteronomy 17:18, at kokopyahin niya yung batas ni Moises. Okay? Hindi pwedeng kunin ng hari yung Bible na itinagubilin ni Moses sa mga priests and Levites. Kukunin niya lang yon, at sa paningin ng mga priest and Levites, sabi po dito sa verse 18, kokopyahin niya. So merong copy ang priest and Levites, meron ding kopya ang hari. So in the Old Testament, this is how the Word of God was preserved. Okay, merong taga-alaga ng batas ng Panginoon ng kanyang salita. Okay? So yan ay after 1,000 years, after more than 1,000 years, nagkaroon ng invasion sa Israel. The northern kingdom was subdued by the Assyrian Empire. So the house of Israel, the 10 tribes of the northern kingdom were dispersed. And then sumunod diyan yung southern kingdom, yung the kingdom of Judah na binabanggit. Ito ay sinakop naman ng mga Babylonian Empire. So in between this event, between Moses and the Babylonian captivity, merong mga priest and Levites diyan na nangangasiwa ng salita ng Panginoon. Sabi diyan, Pagdating ng bansang Israel, ng Kingdom of Judah sa Babylon, dito nagkaroon na ng more ng modification ng kanilang salita. After 70 years na ang bansa ay they were taken captive sa Babylon, so na-impluwensyahan sila ng mga salita, kultura doon sa Babylon. At diyan lumabas si Ezra.
Okay? Si Ezra, next to Moses, in the Jewish tradition, Ezra was next. Ano po? Dahil Moses gave them the law of God, and these scriptures were taken by the priests and Levites and were preserved by them and also by the king. So merong kopya yung hari. Hindi pwedeng hiramin yung Bible ng mga priests and Levites. Pwede niyang hiramin pero kokopyahin niya para magkaroon yung hari ng sariling kopya. Ganon kahalaga ang salita ng Panginoon sa kanila. So nung dumating si Ezra, nung dumating si Ezra after the Babylonian captivity, umuwi sila sa Israel ulit, sa Jerusalem, umuwi ang mga Hudyo doon. Okay? Sa kasaysayan. And dito, Ezra was known to be the father of modern Hebrew. Okay? Kasi in the time of Moses, ang Hebrew diyan is tinatawag na Paleolithic Hebrew. Bakit Paleolithic Hebrew? Kasi si Moises, siya ay nag-aral sa Egypt. Okay, during the time of Pharaoh of Egypt, ni Moses, ang makapangyarihang bansa noon ay the Egyptian Empire. So, alam naman natin in the Old Testament that Moses studied doon sa Egypt for 40 years, sabi ng salita ng Panginoon. Ano po? So he was educated, he was nurtured to be the next Pharaoh. Pero alam naman natin nangyari, ano po, hindi siya naging hari. So, ibig sabihin marunong si Moises, at ang alam na salita ni Moises is Paleolithic Hebrew. Ano ibig sabihin ng Paleolithic Hebrew? Makalumang Hebrew ang alam niya, dahil Hebrew, nag-aral siya sa Egyptian Empire, ano po, at alam natin ang mga characters ng Egypt ay puro hieroglyphic. Ano po, ang mga letra sa Egypt ay parang mga ano to, hieroglyphic, walang Tagalog ang hieroglyphic eh. Kumbaga ito ay mga picture ng ibon, picture ng walis, basta picture. Ganon ang letra ng Egypt. So na-impluwensyahan si Moises sa alphabet ng Egypt. Yun ang ibig sabihin ng Paleolithic Hebrew. Lumang Hebrew ang alam ni Moises. Pero nung ang bansang Israel ay pumunta sa Babylon, ano po, na-impluwensyahan na naman sila ng another set of culture, and thereby, kasi 1,000 taon ang nakaraan dyan, so sa loob ng 1,000 taon, nag-iiba na yung kultura at pananalita at panunulat ng mga tao noon. Yan na ang panahon ni Ezra. So si Ezra was the father of modern Hebrew. Ano po? Dahil pagdating nila sa Israel, galing sa Babylon, iba na ang lengguwahe ng mga tao. Ano po? Sa paligid nila, at sila mismo nag-iba yung kanilang lengguwahe dahil nag-iba na yung alphabet nila, nag-iba na yung kanilang pananalita. So sa katauhan ni Ezra, si Ezra ang gumawa ng modern Hebrew. Okay, anong pagkakaiba ng Hebrew ni Moises at saka Hebrew ni Ezra? Pakita natin ha, anong pagkakaiba ng dalawa. Ganito ang Hebrew na alam ni Moises. Yan, okay, kung makikita niyo sa nasa YouTube, ano po. Yan. Ito ang alphabet ng Hebrew sa panahon ni Moises. Yan, kung titingnan niyo dito sa first chart, ano po.
Ito yung letter A nila, yung Aleph, Beth, Gimel, Dalet, and so on and so forth. Ito yung mga letters. Ang letter A nila, tingnan niyo yung ang letter A nila, yung Aleph ay parang ulo ng kalabaw, di ba? Okay. Ayan. Yan ay Aleph. Ito yung Hebrew sa panahon ni Moises, that was influenced by Egyptian hieroglyphic. Kasi nag-aral siya sa Egypt eh. So, ganito ang alam niyang sulat. Yan ang tinatawag na Paleolithic Hebrew. Ano naman ang alphabet sa panahon ni Ezra? Okay, nung galing na sila sa Babylonian Empire, ganito na ang tinatawag na modern Hebrew. Ayan, ito ang modern Hebrew. Okay, saan na 'yon? Ito. Asan yung Aleph? O, tingnan nyo ha. Ito yung Aleph, Beth, Gimel. So, tingnan nyo yung letter A nila. Kanina, yung letter A sa panahon ni Moises, parang ulo ng kalabaw ng ano yung letter A nila, di ba? Pero pagdating ni Ezra, tingnan niyo yung letter A nila, iba na. Di ba? Iba na. Yan yung tinatawag na modern Hebrew, influenced by the Babylonian Empire. Ano po? So, uh, uh, punta natin yung chart natin. So, alam na natin yung pagkakaiba ng Hebrew ni Moises at saka Hebrew ni Ezra. So, take note ha, ang Hebrew na alam ni Moises is Paleolithic Hebrew. Okay? At ang Hebrew na alam ni Ezra, kasi 1,000 taon ang nakaraan dyan eh. So, when they were conquered by Babylon, nagbago na yung kanilang alphabet, yung lingwahe nila, nagbago na. So, para maintindihan ng mga tao yung isinulat ni Moises, ang ginawa ni Ezra, he translated from Paleolithic Hebrew ni Moses, ginawa niyang modern Hebrew. Kaya in the Jewish culture, Ezra was the father of modern Hebrew. Siya rin ang nagpasimula nung nasa Babylon sila, siya rin ang nagpasimula ng synagogue. Ano ibig sabihin ng synagogue? Kasi malayo sila sa Jerusalem, hindi sila nakakasamba sa Panginoon. Anong ginawa ni Ezra? Sabi niya, o sige, bumuo kayo ng sampung tao, sampung kalalakihan. O sabihin natin 10 pamilya. Yung 10 pamilya na yan, pwede kayong bumuo ng synagogue. So sa inyong synagogue, pwede kayong sumamba sa Panginoon at bibigyan ko kayo ng modern Hebrew para basahin ang batas ni Moises. So hindi nawawala yung Bible reading nila sa kanilang synagogue na galing kay Moises, na sinulat ni Moises sa Paleolithic Hebrew, na i-translate naman ni Ezra, ginawa niyang modern Hebrew, at mula noon nakakabasa na sila, naintindihan na nila yung batas ng Panginoon. Ano po? Okay. So Ezra copied and reordered the scripture. Ano ibig sabihin po nito? Ibig sabihin, pagdating ni Ezra, dito sa kapanahunan ni Ezra, dito natin makikita yung division ano to? Writings na ginawa ni Moises and with the prophets. Okay? And siyempre between Moses and Ezra, andyan na yung panahon ni King David, King Solomon, the prophets, Samuel, and many other prophets, Jeremiah, Isaiah, andyan na sila. And by the way, Ezra was the last. Ang buhay ni Ezra, saklaw yan mula sa major prophets hanggang sa book of Malachi, sa last book of the Old Testament. Ano po?
Saklaw yan ni Ezra. Kaya he ordered and he recopied and reordered the scriptures. Dito ginawa na ni Ezra yung tatlong division ng Jewish Bible. Dito natin makikita yung tinatawag na the Torah, the Nevi'im, and the Ketubim. Or in short, the Tanakh. Doon na pag-aralan natin last time, the Old Testament. The Torah or the Tanakh, the Nevi'im or the writings, and the Ketubim or the prophets, if I'm not mistaken. Yun. So, that was reordered by Ezra. That was, anong taon yan? 445 BC. Okay? So dito sa ginawang translation ni Ezra from Paleolithic Hebrew, ginawa niyang modern Hebrew. Itong tatlong division ng Old Testament na Torah, Nevi'im, and Ketubim or the Scriptures, ito po yung basis ng tinatawag ng Septuagint or abbreviation ng Greek Septuagint yan ng LXX or 70. Okay? Dito na itong Torah, Nevi'im, Ketubim, ito po ang basis ng another translation ng Greek Septuagint na ito. So the scripture was written originally by Moses in Paleolithic Hebrew and was translated by Ezra to modern Hebrew. Now after Ezra, that is 200 BC, 200 BC, before the birth of the Lord Jesus Christ, 200 years before His birth, doon naman lumabas yung tinatawag na Greek Septuagint dahil sa kapanahunan dito between the Old and the New Testament, ang naghaharing empire diyan is the Grecian Empire, Greek, kapanahunan naman ni Alexander the Great. Okay? So, iba na ang salita dito. Greek na. Take note review natin. Mula kay Moses, first version ng Bible, Paleolithic Hebrew. Pumunta ang Israel sa Babylon, na iba yung lengguwahe nila, i-translate ni Ezra from Paleolithic Hebrew to modern Hebrew. Dumating naman si Alexander the Great, 200 years before the birth of the Lord Jesus Christ, dumating ang Grecian Empire. Ang international language naman noon is Greek na. So doon na translate ito pong Greek Septuagint. Greek Septuagint is the Greek form of the modern Hebrew. So dito sa kapanahunan ni Alexander the Great, sa Egypt ulit pumunta ang mga 72 scholars mula sa bawat tribo ng Israel that were trained by Ezra. Okay? Itong mga scholars na ito, they were trained by Ezra. Pumunta sila sa Egypt at i-translate yung modern Hebrew into Greek Septuagint. Okay? So alam niya, so the first embodiment of the law, Paleolithic Hebrew ni Moses. And then Ezra translated it to modern Hebrew. And then pangatlo, pagdating ng ni Ptolemy Philadelphus sa Egypt, nagpadala si Ezra ng mga tao na trinain niya mag-translate ng Bible. They translated from modern Hebrew to the Greek Septuagint. Actually, itong Greek Septuagint, ito ang Bible sa kapanahunan ng Panginoon at ng mga disipulo.
Okay? So pag nagkukot ng Bible ang Panginoon noon, ang kinukot niya Greek Septuagint, hindi na modern Hebrew, hindi Paleolithic Hebrew. Ang alam ng Panginoon, siyempre alam niya yung sinulat ni Moises, pero nung nagko-quote siya ng Bible, ginagamit niya tong Greek Septuagint kasi ito yung lengguwahe ng mga tao sa kapanahunan nila. During the time of the Lord Jesus Christ, ito ang international language, Greek. Ano po? Sa kapanahunan ni Moises, ang international language, Egyptian. Sa kapanahunan ni Ezra, ang international language diyan ay itong sabihin nating Arabic. Okay? Kaya tingnan niyo magkakatunog yung kanilang mga salita. Halimbawa na lang yung father sa Hebrew is Abba. Okay? But in Greek, in Arabic, Baba. Okay? Baba. Ayan, okay. Baba or Abba, the father. Ang magkatunog, di ba? Okay, so, kapanahunan ni Ezra, ginawa niyang modern Hebrew. And then, the Grecian Empire came before the Lord. So, the Bible was translated from modern Hebrew to Greek Septuagint. Ano po? So, ito po yung si Ezra. Kaya si Ezra, ang dami niyang ginawa para sa bansang Israel. He instituted the modern Hebrew. He founded the synagogue. He enlisted the scribes. Ano po? And siyempre sinabi natin kanina, ang buhay ni Ezra, sakop niya hanggang sa Book of Malakay. Ano po? Okay, so yan. Ayan po yung kung papaano iningatan ng Panginoon, how God preserved the scripture, ay meron pong taga-ingat. Ano po? Sino nag-iingat ng salita ng Panginoon sa kapanahunan dito? Balikan natin, baka nakalimutan natin. Nung sinulat ni Moses yung batas ng Panginoon, kanino niya binigay? Ibinigay niya sa mga priests and Levites, di ba? At ganun din, yung hari ng bansang Israel noon, sumulat din siya ng sarili niyang kopya ng Bible. So meron siyang version, yung hari. Okay, so ang taga-ingat from after Moses until Ezra, ang taga-ingat ng scripture noon ay itong mga priests and Levites. Saan nila tinatago? Nabasa natin kanina sa Deuteronomy 31 verse 26, itinatago nila doon sa loob ng Ark of the Covenant. Okay? Para hindi mawala. Ganon iniingatan ng Panginoon ang kanyang salita. Hanggang itranslate ni Ezra sa modern Hebrew at ganon din na itranslate ng mga 70 scholars na trinained ni Ezra from modern Hebrew, ginawa nilang Greek sa Greek Septuagint or Koine Greek. Koine means common Greek language. Yan ang salita noon sa kapanahon na 200 years before the Lord Jesus Christ. The Bible then was in the form of a Greek Septuagint. Ano po? Okay, so dito na tayo. Pagdating ng Panginoon, ang Bible dyan, Greek Septuagint. Ano po? Not until dumating ito pinakahuling namatay kasi si Apostle John sa kanyang mga apostles ng Panginoon. He died dito sa 96 plus and minus sa mga date na ito, 96 AD namatay si Apostle John. Ano po? So pagdating sa New Testament, ano ang sabi ng Panginoon doon anong sabi na Apostle Paul doon sa verse na natin kanina dito sa Ephesians 2:20. Okay? The apostles, ano po?
They are built upon the foundation of the apostles or in the New Testament. So, nandito na tayo sa New Testament. Ano po? Ayan, sa New Testament, the apostles. So, the Lord Jesus Christ commissioned the apostles to write ito pong New Testament. Ano po? Okay? Itong 27 books of the New Testament, they were commissioned ano po, to write the New Testament. Ano po? At alam naman natin ano po dito sa 96 AD namatay si Apostle John. Kumpleto diyan ang New Testament na at saka yung buong Bible. Fast forward tayo pagdating sa ano to? Anong year 'yan? 100 180 AD. 100 AD. Okay, complete na yung Bible. It was compiled to be meron ng Old and New Testament. Okay, complete na ang Bible diyan, ano po. Pagdating ng ito yung masaklap ano, pagdating ng 303 AD, panahon na ito ng Roman Empire. Okay, so natapos na yung panahon ng Greek Empire. After the Greek Empire, dumating na yung Roman Empire. Pagdating ng Roman Empire, particularly sa time ng 303 to 313 AD, ito po yung pinaka progresibong panahon ng Roman Empire kasi si Diocletian siya ang nagpasimuno na ang Roman Empire gumawa ng highway, gumawa ng water system, gumawa ng educational system around the Roman Empire. Ano po? Si Diocletian. So ito yung pinakamataas na pinakamagandang estado ng Roman Empire during the time of Diocletian. Siya ang nagpasimuno ng mga palabas sa Colosseum sa Rome, ano po. Okay? Si Diocletian. Dahil ang mga Kristiyano noon ayaw sumunod sa kanya dahil puro makamundo ang mga pinapalabas niya doon. Ano po? Ayaw sumunod ang mga Kristiyano sa kanya. Dahil marami ang mga Kristiyano noon, tagasunod ng Panginoon, nagalit siya sa mga Kristiyano. Dito na nagkaroon ng bloody persecution. Ang ginawa ni Emperor Diocletian ng Rome, he started persecuting the Christians. Ano po? Lahat ng mga simbahan pinagsusunog niya, lahat ng mga pastor pinagpapatay niya, yung iba ibinilanggo niya hanggang mamatay, lahat ng mga simbahan winasak niya, at lahat ng mga Bible noon pinagsusunog niya. Ito si Diocletian. That is according to history. So, sa panahon na ito ni Diocletian, the Bible was fragmented. Nagkahiwa-hiwalay na. Dahil pinagpe-persecute, pinag-uusig mga Kristiyano noon. So, ang ginawa ng mga Kristiyano, pinagpupunit yung Bible. Pinaghati-hati nila. Okay? So, isang pamilya, itago mo ito. Aklat na ito. Isang portion, itago mo ito. O ikaw naman sa kabila, itago mo. So pinaghiwa-hiwalay nila para hindi mawala, para hindi masunog yung salita ng Panginoon. Okay, so the persecution during the Roman Empire is God's way of preserving the scripture. Para hindi mawala yung salita ng Panginoon sa buong mundo, hinati-hati ng mga Kristiyano. So naghiwa-hiwalay sila nagtakbuhan sila kasi pinagpapatay sila O sige, hati-hatiin na natin tong Bible, sabi nila. So it was fragmented to 2,500 pieces. From the complete Bible sa 100 AD, pagdating ni Diocletian, because of persecution, the Bible was fragmented, pinaghati-hati yan sa bawat mga pamilya o tao na
kumakalat sa buong mundo. Okay? So that is written in history. Ngayon, fast forward tayo sa kapanahunan natin. Sa kapanahunan natin. Ngayon, magmula 1940s, 47, 48, hanggang 1950s at hanggang 1995, ano po, mayroon pang mga portions ng scriptures na nakukuha, na nahuhukay sa Egypt. Okay, so sa kapanahunan natin ngayon, right now, presently, itong pong mga fragments of the scriptures, they were all compiled and digitalized. Katulad ng ginawa nila sa 100 AD, complete na ang Bible. Dumating ang persecution, nagkahiwa-hiwalay ang Bible, pinaghati-hatian nila para hindi masira. Ngayon, sa kapanahon natin, meron na tayong 5,400 variants. New Testament lang ito, ha. At salamat sa effort ng ministry ng CSNTM. Nandun, completely digitalized na ang scripture. Ano po? So ibig sabihin ng 5,400 variants of the New Testament sa kapanahonan natin, ibig sabihin niyan, bawat salita sa New Testament, ilang ba salita sa New Testament? 138,200 words in the New Testament. Bawat salita na yan, okay, bawat salita, ha, sa New Testament, meron pong 3 variant. Yan ang ibig sabihin yan ng 5,400 variants of the New Testament sa kapanahunan natin. Completely digitalized na sa CSNTM. Ibig sabihin, sa kapanahunan natin, meron pa tayong complete and original form of the Bible from Moses to Ezra to the Greek Septuagint to the complete Bible in 100 AD. At sa kapanahon natin, digitalized na ang Bible. Ano po? Ganyan po iningatan ng Panginoon ang kanyang salita. How God preserved the Old Testament scripture? Through the prophets and priests in the Ark of the Covenant. Ito, nabasa natin kanina. Ano po? In the New Testament, paano iningatan ng Panginoon ang kanyang scripture? Sa pamamagitan ng persecution. Ano po? When the Christians were persecuted, pinaghati-hatian nila yung Bible at itinago sa lahat ng sulok ng mundo para maingatan. Pagdating sa kapanahunan natin, ano po, the height of sa mga archaeologists na ginawa pagdating sa salita ng Panginoon was the 1940s hanggang 1950s, ano po, at hanggang 1995. Ngayon, the Bible is completely digitalized na, ano po. Meron niyang website yan, ano po, sa CSNTM. The complete compilation of the Old and the New Testament. Tinatawag nilang eclectic version of the Bible. Ano po? Dito, it was compiled sa ating kapanahunan. So, ganyan po iningatan ng Panginoon ang kanyang salita, mga kapatid, at nakarating sa atin. Dahil, yan ay pangako ng Panginoon. Diba? Sabi niya doon sa Ephesians 2:20, they are built upon the foundations of the apostles. Ibig sabihin, the New Testament and the prophets. They represents the Old Testament. At itong dalawa na ito, the Old and the New Testament, they are being united by the Lord Jesus Christ Himself, sabi dito, being the chief cornerstone. So without the Lord Jesus Christ coming, hindi mabubuo itong tinatawag nating the Holy Scripture, mga kapatid. So, review natin. From Moses, it was written in Paleolithic Hebrew. Sa kapanahunan ni Ezra, ginawang modern Hebrew.
sa kapanahunan ng between the Old and the New Testament until the apostles, ginawa nilang Greek Septuagint. Okay? At pagdating ng 100 AD, it was a complete Bible, Old and the New Testament. Ano po? Siyempre, pag sinabing complete Bible yan na nandyan na yung ibang versions, meron lumabas na dyan yung tinatawag na Masoretic text, or lumabas na rin dyan yung tinatawag na after that the Latin Vulgate lumabas na dyan dito, ano po. So it was fragmented to 2500 during the time of Diocletian. 10 years of bloody persecution sa Roman Empire against the Christians. The Bible was fragmented. At now, sa kapanahonan natin, it was compiled to be and completely digitalized by CSNTM with these 5,400 variants. Three words to every word of the New Testament. Compiled na po yan. So, ganyan po iningatan ng Panginoon ang kanyang salita. Kaya nga, ang ating mga responsibilidad, mga kapatid, ano po, bilang mga nakakilala sa Panginoon, hindi lang nating pag sinabi natin pag-ingatan ang kanyang salita, pag-aralan natin. At kapag pinapag-aralan ang salita ng Panginoon, ayan po ay we treat with highest respect. Ang pinaka-final authority po natin ay ang kanyang salita, hindi po ang tinatawag na statement of faith, hindi po tinatawag na articles of faith, dahil ang mga articles of faith, statement of faith, are made by men. Ano po? So, ganyan po, preserve ng ating Panginoon ang kanyang salita. So, sa pagtatapos natin, kasi sabi natin dito, sabi ni Apostle Paul dito sa Ephesians 2:20, are built upon the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, which is actually a fulfillment of Isaiah 28. Sa pagtatapos natin, punta natin ang Isaiah 28 kasi ito yung pinangako ng Panginoon sa book of Isaiah chapter 28. 28, yan, verse number 16. Punta natin na 16. Basahin natin itong verse na ito, prophecy ni Isaiah. Sabi, therefore thus said the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, he that believeth shall not make haste. Sabi po dyan ni Prophet Isaiah. Ano po? So, ito po yung quotation, basic foundational statement na sinabi ni Apostle Paul na the apostles and the prophets, they are built upon this foundation, and Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. And sabi niya, ano po. So diyan po magtatapos ang pag-aaral natin about how was the scriptures was preserved through the ages. Ano po, magmula kay Moses hanggang sa kapanahunan ni Apostle John at hanggang sa panahon natin. Nawa ang pag-aaral natin ay nakapagdulot ng lakas ng inyong pananampalataya. So sa ating closing prayer natin,